start sa atong worship sa Sinitiyon because sa mga toward mga circumstantial na po. But still, we praise God for this day that we can worship Him. Before we start sa atong worship sa Siningag, I would like to take this opportunity to say thank you sa mga nanay natin. So, Happy Mother's Day. Okay. Before we start, I request sa tanan-tanan ng membro sa Siningag Simbahan nang tawain mo sa tuo kung sa imo mawala. Kung may ara na iloy, please, greet them. Okay, Happy Mother's Day. Okay. Kahit na mga nanay at sa kalibot. Okay. Before we now start to worship, okay, let's create the spirit, this atmosphere sa isang atmosphere na thankful, and we honor all the mothers sa Salong Fellowship Parish Church. So, thank you sa Sinitiyon by giving us this opportunity na makapasalamat kita sa inyo and to honor them as our mother. Okay? So, magalingon kita, magawalik kita sa aton ng mga pinungkuan, and let's settle down. Let's prepare our hearts and our mind as we worship our God and render Him sa isang worship na mahimaya siya sa akin. Good morning, everyone. Welcome to the Salong Fellowship of the Church Divine Worship Service. And as we start, we request everyone to stand for a moment of silent prayer. I will read Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on earth. Let us worship God through singing. Let us sing our melody.
Sa imo Diyos na may langit nun, Diyos na lamig gamhanan kagulaan. Tag-iyan o Diyos sa among ulang kabuhi. Ako sa kaunayawon, kasalamatan sa imo kaayo katutong imo sa kada isa sa among kabuhi. Salamat sa ning adlaw, kasimba kami sa imo sa tingog, sa espiritu kag sa kamatuoran. Kag salamat sa ning adlaw, ginhatag nimo Ginoo sa mga anak nimo nga mag-celebrate Ginoo sa Mother's Day. Kag kabay Ginoo, ikaw din magpuli sa mga nanay nga sa diin suga sa kapanimalay nga mag-rely sila sa imong pulong nga nagsiling. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amay, salamat din sa imong pulong na nagpapadumdum sa amon, nag-remind sa amon sa nakukubutang ng himo sa kada isa sa amon kabuhi. Yung pag-imatsa nimo kami, kung maluwas kami sa pangkod ng kamatayon, kagkabay ginumay mo kinaman ang mga butang na gusto nimo himo namon bilang mga anak kami. Kagbuligi kami Ginoo sa ningaga, kung himaya ikaw, masimba ikaw Ginoo sa amon. Kabay wala sa mga butang upang sa amon pagsimba sa imo sa ningaga, kabay ikaw magpapakamaayo sa kamaybahin sa amon pagpanimbahon. Kagkabay-bay, ikaw maghatag sa pipisay kaalam sa imong alagan kung saysay sa imong pulong karon sa among pula. Kuligi ang among pagsimba sa imong aulagin sa hindrances Ginoo wala sa among obstacle. Ang ginatugyan ginamon sa imong Diyos ang tanan para sa pangalan ni Kristo Jesus imong Ginoo kag bugtong kaluluwas. Amen. Merciful God and Father, loving us like no other, hear our prayer, the cry of our heart as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again.
mag-lingkod ito na. Good morning to everyone.
Happy Mother's Day. Sa tanan ng mga Iloy nga alis ning aga, it's your time, it's your day to be happy, and our part is to honor them, to honor you as our mother na ginhatag sa Ginoo sa ato. Before we start and discuss ang pulong sa Ginoo about our mother, mga pangayo kita kaalam sa Ginoo towards sa sining mother. Let's pray. Our wonderful nothing to compare na Ginoo may ara kami. Nagapalapit kami sa imo kagalawas salamat for giving us sa isa ka Iloy sa among kabuhi. Ang ilang kabuhi ng isa ka pagpakamaayo sa amon. Ang ilang kabuhi, tako ang papel kung ano man ang kabuhi ang may arakan. Silang ginabit ko Ginoo agud dihon kami sa among batasan. Hindi lang sa amon yung physical, kundi labaw sa tanan, hindi hon, itabit mo sila, agad ihunon kami. Agad makangkon kami sa kabuhi na nakakilala sa inyo, kabuhi na nagapalapit sa inyo, kabuhi na nagatag sa importansya sa inyo. Gani amay kabayang na tagaan mo kami sa kaalam, na sa amon pagpamanandaw sa inyo balang ng pulong, balang ng Espiritu magaliya sa amon, kamagabutang sa inyo pulong sa amon ng bibig, nagsatag-satag sa amon ng mga puso. So, Father God in heaven, we commit this message sa inyo matilan. I know the intention of our heart of having these things is to appreciate our mother and above all, to say thank you sa inyo by giving them to us. So, baka mayo kami Ginoo as we continue our celebration. And we commit these things into your name, in Jesus' name. Amen. Sa video nga itong ginantaw, nagpakita Trace ang isa ka-exemplary and a wonderful mother. By having an exemplary and a wonderful mother, at the same time a wife, it start of having wisdom to choose sa kung sino nga itong pangasawa. Kung gusto mo makaangkon sa isa ka-wonderful na mother sa iyong kabataan, kung gusto mo makaangkon ikaw sa isa ka-maayong asawa, it start by having wisdom kung sino pilion mo nga mangin asawa. That's the message na ginadrives kanong context ang Psalms chapter 31. Ang Psalms chapter 31, verse 27, down to verse Proverbs chapter 31, verse 28 down to verse 31. Amo nang focus sa atong study sa sining tiyon. Ang context sa sining bersikulo, may isang bata, may isang soltero, gusto siya magpangasawa. Kag ang the best nga tawo nga pwede makatag sa iya sa advice, agod mangin maalam siya to choose sa isa ka babayi nga iya pangasawon to be a mother sa iya kabataan, nga mangin asawa niya sa iyang makabuhi, why naliwan ang iya Iloy mismo. Bukod sa ningon, King Lemuel in chapter 31 verse 1 asked advice to his mother kung ano gid kag kung sino gid kag anong dapat nga klase sa asawa dapat akong pilion. So, ang pagkangkon sa isa ka maayong Iloy nagasugod ina sa kung paano kag kung sino pilion mo nga mangin asawa nimo. Sining sa Bible in verse 31 o verse 1, sining sa pulong sa Ginoo. The word of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. In short, the passage from the Word of God in the book of Proverbs chapter 31, the whole chapter, the mother of King Lemuel gave him advice and taught him sa pagpili kung sinong dapat noobdon niya o pangasawon niya. Kung may isa ka tao na maghahatag sa atin sa the best advice to choose kung sinong pangasawon mo, may naliwanan mo mismo Iloy. So, both siningon, from the whole book of chapter 31, the mother of King Lemuel gave him advice, at the same time, mga qualification
na makita sa isa ka babae nga dapat amo nang pilion niya ang panginasawa. So by the way, the title of our message this morning is The Ideal Woman. So buot siningon, ang Eloy ni Lemuel rin, ni King Lemuel, naghatag sa iya sang mga butang nga kung magpili ka sa imo pangasawon, amo ning ideal na babae nga imo dapat pangasawon. Kag amo ini ang ginsay sa isang Proverbs 31, the whole chapter, ang ideal na woman nga mangin asawa nimo. So buot sa imo, mautod ko sa Ginoo, ang Proverbs chapter 31, wala lang siya nag-mention sa isa ka Eloy, but at the same time, it speak about old woman. Na amo ning ideal nga woman. Kag kung makita ko ning mga butang sa iya kabuhi, amo ning dapat kag maayo nga pangasawon. Amo ning ginaplastar sa pulong sa Ginoo. So in in Proverbs chapter 31, verse 28, may mga butang kita na makita sa kabuhi isang isa ka babae nga ideal. So please turn our Bible in the book of Proverbs 31, verse 28, down to verse 31. Let me read the passage and please follow with your eyes. Since sa Bible, we will read in King James Version. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, he praiseth her. Verse 29, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hand, and let her own works praise her in the gates. May God bless His word read sa iyang mapulong. The mother of King Lemuel gave advice to Lemuel, when you choose a woman to be your wife and mother to your children, should be ideal. Kaya ang ideal ng woman, ginplastar sa whole chapter 31 sa book of Proverbs. But I will focus in verse 28 down to verse 31 by having points kung paano, kag anong mga butang na makita natin sa ideal ng woman. In verse 29 and verse 30, makita tada karon kung anong mga butang na importante sa kabuhi sa isa ka babae nga gintawag siya nga ideal woman nga mangin asawa kag mangin iloy sa imo kabataan. Pero unahon ko diri sa may verse 28 by saying her children arise up and call her blessed. Una nga butang nga makita nato diri sa pulong sa Dios amo ini. Ang ideal nga woman gina-honor sa iya kabataan kag sa iya nga bana. Sining sa Bible, her children are rise up. In the next point, makita ta na karon ang mga karakter, mga butang na makita naton sa sining nga babae nga ang iya kabataan nagtindog and honor them or honor her by saying, "You are blessed." Ang isa sa mga masubo nga realidad nga may mga kabataan subong na supposed to be the honor their mother, but may ginahaboy sila sa mga pululungan nga hindi manami sa ilang mga iloy. Pero ang ideal nga woman, kag makita ka na karon ang attitude ng butang ara sa iya nga gitawag siya nga ideal, una nga ginplastar din sa pulong sang Dios nga ang babae nga ideal amuning mga iloy nga kung saan gina-honor sa ilang nga kabataan. Ginantaw ko diri ang word nga blessed, ang buot silingon sina successful. Sining sa pulong sa Ginoo, ang ideal nga woman nagabati o makabati sa mga pululungon from their children nga gina-honor siya, gina-respeto siya bilang iloy-iloy. And the word of the children toward them, sining sa kabataan, you are blessed. In short, para sa akon, nangin successful ikaw nga iloy sa akon nga kabuhi. Gintawag siya nga ideal because the children honor them or honor her, nga gin-honor siya, kag ang term na gingamit diri sa kabataan,
You are a successful mother sa akong nga kabuhi. Amo nang ginadrive sa pulong sa Ginoo. Subuot sa lingon, ang ideal gali nga woman or iloy or asawa makabati sang pululungon sa iya kabataan nga blessed, bulahan para sa kabataan. Wala na sang pinaka-the best na iloy para sa akon sa bilog nga kalibutan. Ikaw, because naging successful ikaw nga iloy sa amon nga kabuhi. Ang pinakasubo nga realidad nga mabatian sang bata or pululungon nga magwa sa bibig sang kabataan towards their mother is this: you are a failure mother sa amon nga kabuhi. Ang pinakasakit nga pululungon nga mabatian from children towards sa ila nga iloy, failure ikaw, hindi ka nangin maayo nga iloy sa amon. Ang munang pinakasakit nga pululungon nga mabatian sa naton from saling sa bibig sa kabataan towards their mother. For saying sa Bible 3, but her children, because this woman is ideal woman, so no, there is iloy ni Lemuel, saying sa Bible, because she is ideal woman, ideal wife, ideal mother. Hambal sa iya kabataan sa iya, you are blessed, you are successful mother sa amon nga kabuhi. Ang pamangkot, napatapos niya diri ang kabataan niya. Anong basihan diri nga naghambal diri ang kabataan that you are a blessed mother, successful. Successful ka, hindi ka failure nga iloy sa amon kabuhi. Pwede ang tao sa imong palibot, imong tupat balay, imong mga friend, makabuhi sa mga pululungon manami, parte sa imo. Pero kung may isa ka, the best ng mga words na pwede pamatian, kag namin pamatian, is the word of our children that honor you as a mother. Isang pamangkot, just to make us realize, if your daughter and sons or children will say something about your life, ang pamangkot, ano ay hinambal sa iyo? You are a successful mother, or you are a failure mother to your children. Number 2, sa isang Bible, ang ideal na woman receives the words of honor. Ang kabataan na hambal, you're blessed. And the second part, so they say in this days, your children arise up and call her blessed. Her husband also praised her. Ang word ng praised, nilandaw ko, ginapabugal. Ang ideal ng woman, according sa Eloy ni Lemuel, nga dapat Lemuel kung mga asawa, kapilion mo ning babae, nga mo ning pangasawon mo. Amo ning ideal nga babae, nga imo pangasawon. Kung amo ning pangasawaan mo, ang babae nga ideal, amo ning mga asawa nga ginapabugal sa ilang mga bana. Manambal sa pulong sa Ginoo, because that is the word praised. To boast. Ginapabugal mo sa tanan, asawa ko niya. I'm proud to say, this is my wife. Why ko niya ginag-awya, ako na asawa. Amo ning pululungon, yung babatian na to, halin sa bibig sa niya bana, towards sa niya asawa. Sa isang Bible, her husband also praised her, boast her sa sinang ng mga butang. Mga pamangkot, ano ginamara sa sining nga babae yaw? Ano ginara sa sining nga asawa niya, nga aging pabugagin sa iya nga bana? Ano ginang nakita sa sining kabataan sa iya nga ilang nanay nga nagambagin ang mga kabataan nga that you're a blessed mother. In short, very successful mother sa amon kabuhi. Nangin maayo kaging iloy sa amon kabuhi. You're not a failure mother sa amon nga kabuhi. So, ang question mo tungkol sa ino, are you an ideal woman? Ideal ikaw, nga gumagambal ang kabataan mo sa imo, they will honor you. At kung ang bana maghambal towards sa imo, the words na magagwa sa bibig sa imo ng mga bana o sa imo bana, sa imo mga bana, it is a word that prays to you as a wife.
Let's proceed in the second point. Verse 28. Sa rin sa Bible. Anong nakita na to ng mga butang? Verse 29, sorry. Ang ideal ng woman received honor. Number 2, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Grabe, no? In verse 28, if you observe, ang bata naghambal ng blessed sa iyang mama or sa iyang mother, ang husband naghambal ng preset or boss sa iyang wife. Pag abot sa verse 29, ang term na gingamit rin is, many daughters have done virtuously. Ang mga butang makita na itong sulong. Anong makita na itong butang sa siniing nga babae nga gitawag siya na ideal woman, himuon nga maging asawa, ideal woman nga iloy, ideal woman nga isa ka bana or sa isa asawa. Anong makita na itong mga butang? Una, ang ideal ng woman gina-honor. Number 2, ang ideal ng woman lives isa ka excellent na klase sa pamilya. Sa isang Bible, many daughters have done virtuously. Sino naghambal rin? Ang husband. So sa verse 28, naghambal ang husband nga ginapabugal kong asawa ko. Sabot sa verse 29, many daughters have done virtuously. So ang ginatumod din nga daughters, ang iyang mismong asawa. Pero pamangkot na daughters ang gingamit niya to address ang iyang asawa. Ang munang question, sa verse 29 o verse 28, ang tawag niya sa iyang asawa, kag ginapabugal ko siya. But abot sa verse 29, ang term na gingamit niya dito, address sa iyang asawa, is daughter. So di ba pwedeng asawa ko, bata ko? Hindi. Ang punto, Dre, mo sini. This is my wife, asawa ko ni siya. Kag nangin maayo siya, ideal nga asawa sa akong nga kabuhi. Amo nang basang bana. Pero mga daughters ang gingamit niya, Dre. Kaya mas ang pulong sa Diyos, kung tunaan mo, padalman mo ang bersikulo, amo nang ginadrive niya. Inang asawa mo, antes ko siya naging asawa, bata siya. Sang isa ka iloy. Kang ang asawa mo, para sa imo, she is ideal wife para sa imo. Naging ideal na wife siya because she is ideal daughter produced by ideal mother. Ang simple nga gusto ko i-drive sa inyo, ano sini? Hindi ka makaangkon sa isa ka ideal na asawa kag iloy kung wala sang ginikanan or nanay nga nagpadako sa iya sa tsakto nga kabuhi. In short, mautugos sa Ginoo, in this celebration, ikaw mabana, kakalipay ka kay naming asawa mo. Ikaw nga bata, kakalipay ka tungod nakaangkon kang sang isa ka ideal nga mother. Pero tandaan mo, hindi ka makaangkon sa isa ka ideal nga asawa kang iloy unless wala sang nanay na nagpadako sa iya sa isang kabuhi na Diyos mo. That's why mga pana, hindi nyo pag-control, hindi nyo ugangan nga bayi. Kaya kung nakaangkon ka mo sang asawa nga maayo, ina tungod sa ugangan nyo nga babae. Nanging maayo siya nga asawa, kay maayo siya nga bata. Kag hindi siya maayo nga daughter, unless wala siya nagaling sa isa ka maayo nga iloy. So in this Mother's Day celebration, hindi lang galing nga mabal ko, Lord, thank you for giving me sa isa ka ideal nga asawa. Pero tandaan mo, ang gingamit sa Ginoo to train, to nurture your wife na naging maayos sa asawa tungod sa iya nga mother. So may isang butang na dapat mo pasalamatan, ang iloy sa imong asawa, kaya siya na nagpadako sa imong asawa. Siya na nagtudlo sa imong asawa, nga kung mamana ka, mo ni dapat imoon, masabit ka sa mana mo, maamo kasi. Ito sino nag-instill sa iya utok? Ang iloy niya. That's why nagkabal siya rin, many daughters have done virtuously. Ginagtang ang word nga virtuously, excellent.
powerful. Sila isang bana, sila niya, many daughters have done virtuously. Sila niya ang akong sawa. Very excellent and powerful. Damo man kabataan ni excellent, pero anong supon? But thou excellest them all. Sinagdamo sa kabataan nga maayo, pero nga akong asawa, nga bata sa akong ubangan, sila nga, among all of them, sila sa pulong sa Ginoo, ang akong asawa yung pinaka-best. Virtuous. Ang word ka virtuous means excellent. In short, sila niya akong wife is excellent. Damo maayong asawa. Pero kung i-compare ko akong asawa sa tanan nga mga asawa, wala sa may makalabaw sa asawa. Kami no, amo ning ambas sang ano ni, amo ning ambas sang bana sa iyang asawa. Kung may isa ka malain na butang, hindi mo dapat pag-imuot, you compare your wife to other. Diba? Kaya kumpara mo asawa sa iba, hindi mayo. Pero, on the other side, and the good about this passage is this, when this husband compare sa iyang wife to others, sa niya, why si may makalapaw sa akon asawa when it comes excellent and powerful na wife. Ano yung ba sa pulong sige? Naman, anong nakita diri sa husband? Nga naghambal siya diri niya excellent. Because previously, kung doon ano mga verses, pag-describe nila sa Bible, ang attitude sa asawa, number one, trustworthy, masaligan. Muna ba sa Bible? Ang iniyang asawa, live in dignity. Ang iyang asawa, nagkakabuhi siya, homemaker, hindi homewrecker. Ang unang description diri sa asawa, sa bana. Ako na asawa, aga pagabugtaw. Kagaluto, kag-prepare sa akon panimalay. Amo ng description kung basahon na to, galing kong isa-isahon na to, di kawig. Ang ako na sawa, basang pulong si Ginoo, she can manage our household. Amo na basang Bible. That's why naghambal rin ang husband niya, kung i-compare ko sa asawa ko sa iba, my wife is excellent. Kaya nga man, the best na asawa para sa ako. Hindi kay tungod bias siya sa iyang analysis, kag-assessment towards sa iyang asawa. But in reality, this woman is ideal woman. That's why nagamba siya, ito compare sa iyang asawa to iba, excellent. Kaya nga man, ako na asawa yan. Masaligan niya ako na asawa. Nung nagdalabas ang pulong sa Ginoo, ako na asawa niya, respectful ni katama. O, natawag na itong balaki sa passage. Verse 11 and verse 12, balik kita kamay. Proverbs chapter 31, verse 11 down to verse 12. Sabi sa Bible, the heart of her husband that safely trusts her, so that he shall have no need of spoil. Ano ba sa pulong si Ginoo? The heart of her husband that safely trusts in her. Pupos ang pagsalig, isang bana sa iyang asawa. Kaya naman, ang asawa masaligan. And then in verse 12, ano ba sa pulong si Ginoo? She will do him good and not evil all the days of her life. Nagambal ang pulong si Ginoo. Nagambal din ang bana nga sa niya, my wife is excellent. Nothing to compare. Ano ba sa pulong si Ginoo? Because she will do him good and not evil all the days of her life. Why siya mo sa mga malaki na butang sa sulod sa among butang? Why siya naghimo sa mga butang na makapaguba sa amon nga panimalay? Amon nga klase asawa ang may ara siya. That's why nagambal siya, my wife is excellent wife. So kumutok ko sa Ginoo, ang ikaduwa butang na makita natin sa Bible, ang ideal na woman receive the words of honor from children, from the husband. And number two, ang excellent na wife or ang excellent na woman or ang ideal na woman live ng excellent na klase sa mga buhay. That when your husband compare you to other, mahambal siya, wala sing may makalabaw sa akong asawa. Tahok, no? Tahok. Tahok yung mga pululumod yung makita na tundri as we assess sa kabuhi sa sining ng babae. Ang masubo, when it comes sa pagkababaan na why say may makasarang sa asawa ko, hinahin mo, no?
When it comes sa pagkamarites, why? May makasarap sa asawa ko. O, ipusta asawa ko, may pusta asawa ko. Nagtawon ta ako sino, mas ang ilan sila nagawa. Pero in positive way, sinisangkulong sa Ginoo, may wife sa isa na life. Ako, no? Taong-taong amuning nakita. So, virtuously, she's excellent woman, powerful woman, nga tungod nga makita mong iyang karakter sa iyang kabuhi. In short, listen to this. Mga utugo sa Ginoo. Ang isa kang babae, maging excellent woman siya if she lived in a life with excellent character. Trustworthy, live in dignity. Binabalang, bisang bayaan ka sa imong husband, ang imong husband, manakat ubra sa kuha, OFW, bilhin ka din sa Pilipinas, all the way sa iyang mind, she keep trusting sa imo, kay kabalo siya, na hindi ka maghimo sa mga butang na makapaguba sa imo. Amo na may damo, mahabag, gusto ko mag-ubra, OFW, pero anong ginadvise? Hindi ka mo magbulagay, gudlay. Kay damo sa panimalay ng bana at sa buwa, uba ang bilog ng panimalay. Hindi man ang babae, ang lalaki, ba't ang kakatabo, pinapabayaan ng kabataan. So you see, so ang passage nagambal ang pulong sa Ginoo. My wife is a trustworthy wife. That's why I can say she's excellent woman. Balik kita na sa verse 20, verse 29. Para balikan ko, kag-amo nang i-remind ko sa iyo. If your wife is excellent, trustworthy, live in dignity, that is because of your mother-in-law who trained you. Amo ni kita-drive sa kayo. So, buod sa lingon, ipupod diri sa husband na kung nang i-excellent ang ako ng asawa, tugod naghalin siya sa isang excellent na mother. Buod sa lingon, mga Eloy, listen to this. Gusto mo na mag-okay ang pangabuhi sa inyong mga kabataan? Nag-support siya. Pero may kunin ng balat sa nunoy. Pero may kunin babatian din ng nunoy. Siya pili mamana kag ang iya pamanahon, pastor. Before siya pili naman na lahuta na nabulog-bulog ganyan, pili siya sige remind ko mga asawa, kabana, ka pastor, amo ni dapat imuon mo, amo ni gawin mo, amo ni gawin mo. See? So, buot siya ng importante gali ang ginang-mold sa Iloy, ang iya bata na babae, in order na maging excellent woman siya sa iyang bana at sa iyang kabataan. So, I hope, no? So, part na gali, kung naging successful ang married life sa inyong kabataan, mga nanay, ikaw ang isa sa rason kung nga naging successful sila sa inyong married life. Ikatatlo mabutang, di ko pagdugay. Verse 28, ang ideal na woman received the word of honor from her children, from the husband. Ang ideal na woman, excellent sa iyong kabuhi. According sa iyong bana, hindi siya makompare when it comes attitude, the best. Verse 30, sining sa Bible, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang ideal na woman, hanggang sa pulong sa Ginoo, gina-honor, ang ideal na woman, excellent ang iyang karakter, ang iyang life. Ang ideal na woman, ang muling babae that feareth the Lord. So, kung sa inyo mahambal kita, mga asawa ko, because maybe they will ask advice sa iyang nga Iloy, anong ideal na woman na dapat ko pangasabon? Kag ang iyang nga Iloy nagatag sa advice. Nga hindi ka magpili sa babae nga tahong deceitful, ang favor is deceitful, and beauty is vain. Ang word rin nga favor, buod sa lingon, charm, ang buod sa lingon, physical appearance, beauty. Ano yung pangasawon ko kay naman ko pagwapa ni? Amo yung pangasawon kay materialis, pertis materialis na yung gwapo, amo yung ideal na pangasawon. And then the woman or the mother advised to Lemuel, no! Kung amo nang basihan mo, nga pangasawon mo siya kay gwapa, mayo pertis materialis, sa isang pulong sa Ginoo. Remember the passage, favor is deceitful.
Beauty is vain. Sa totoo lang, ininto mo kung galingon mo, kung amo nang basihan mo, ang ipangasawa mo na siya. So, ikatatlo mo butang na makita natin from the passage, ang excellent o ang ideal nga woman, hindi lang nagabaton sa word of honor, hindi lang nga excellent ang iyang karakter, but at the same time, in this passage, nagabal ang excellent nga woman, amo ning babayi nga kung saliin, may kahadlok sa Ginoo. The word feared, reverence o, it means, she honor God sa iyang kabuhi. Ang term na gamiton ko din, nagapaubos kag nagasunod sa Ginoo sa iyang kabuhi. Amo nang idea ng umungan. Kaya kung ang basihan mo, magipili ko siya, favor is deceitful and beauty is vain. Bunsin mo, maabot ang punto nga ang beauty, maabot ang tion nga ang favor, ang pag-charm sa imong asawa, habas ang pulong sa Ginoo vain. Madula. Diba kung anong agwapa, sa tsura, sa pagkadalaga, ang pagkapamatanon, mag-abot sa tigulang, anong kakatabo? Kurinot pa ng Japon ang tsura. Bisan ano pa na kambal na pertis materialis, nang pamangkot bang pintain niya na iya pertis materialis. So that's why it is foolishness kung ang basihan mo nga mga asawa kasaya because of the beauty, physical appearance. Huwag po nagambal na sala ang physical appearance. Pero hindi na basihan nga munang pilion mo kang pangasawa. Pero sa isang pulong sa Ginoo, ang isa ka the best and ideal na woman na imo dapat pangasawon, when you choose sa isang Bible, pilion mo ang babae nga may kahadlok sa Dios, nagarespeto sa Ginoo. Kay ang babae nga ay nakakilala sa Ginoo, ang babae nga may Diyos sa iyang kabuhi, amo ning babae nga hadlok paghimo sa anything nga sala sa tubangan sa Ginoo. Now, mautod ko sa Diyos, ang babae nga may kahadlok sa Ginoo, live in obedience to our God, live sa isa kakabuhi, nga nagasubmit sa Ginoo, because that is the word fear, it means submit to God, submit to the word of God, submit to the authority of God, submit sa mga butang na gusto sa Ginoo matabo sa kabuhi. Let me ask you, the woman, mga iloy, mga nanay, mga babae, dalagaman, mangkot ko sa inyo, anong isa ka butang nga gipaubra sa Dios sa inyo nga perti ka budlay obrahon? Pablo mo kung ano? Submit to your husband. Di ba? Amo na isa sa mga pinakabudlay nga himuon sa isa ka babae. Ang pinakabudlay naman nga himuon sa lalaki is to maintain sa iyang pagigugma sa iyang asawa. Like Jesus Christ loved the church. So may duha ka butang nga ginambal sa Bible. Husband, love your wife, and wife, submit to your husband. Lamo ko ni babatian kami. Biskan, alam pa ko sa imo, masunod pa ko. Usually, anong kabalsihan ng kabasihan? Ng kabaisay. Mga may arguments. Because ang bana may punto, ang asawa may punto. Ang pamangkot, sino mag-give up? Sino masunod? Sino masunod? Buot sila ko to submit to your husband, tama na kabudlay-budlay. Anong sekreto? If the woman submit to God. I submit to you because I submit to the authority of God because God command me submit to your husband. So buot siningon, ang may kasarang sa paghimo sa siningabutangan that to submit to the husband is the woman who feared the Lord. Ang babae nga may respeto sa Ginoo, ang babae nga nagasubmit sa authority sa Diyos, ang babae nga hindi maghimo sa siningabutan sala because it is against to the will of my God. So muning ginahambas ang pulong sa Ginoo. Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feared the Lord, she shall be praised. Amo ning ginadayaw, amo ning tahong, amo ning basihan. Again, liwaton ko, to be honest, mga lalaki, ano perme ang ginabasihan? Nga kaka-attract ka sa babae because of the beauty. Pero tandaan natin, beauty is vain and favor is deceitful. Sala naging pili ng isang babae
because of the beauty. But above all, kung may pinaka-importante nga butang na dapat iisik na naapilion mo siya because that woman feared the Lord. In short, she is the woman submit to the authority and the will of God. So tatlo kabutang ang ako ibigay sa inyo in this Mother's Day. Siling sa Bible, ang ideal nga asawa receive a word of honor from the children. Number 2, from the husband. Ikaduha nga punto, ang ideal nga woman according to the Mother of Kingdom will is a woman live in excellent life with excellent character. Nothing to compare. Ikatatlo nga butang, sinisampulong si Ginoo, ang ideal nga woman is a woman who live submissively sa ating Ginoo. Katapusan, in verse 31, sining sa Bible, ang maning closing. Next verse, please. Verse 31, please. Okay. Sining sa pulong sa Ginoo, give her the fruit of her hands, and let their own works praise her in the gates ng pamangkot. Kaya ako nang imong asawa. She's excellent woman. She's a woman submit to God. Masaligan siya. Homemaker siya nga kasa sa Iloy. She live in dignity. Excellent ang iyang karakter. Kagabas ang pulong sa Ginoo, nagkakabuhi siya in authority, under the authority of our God. So pamangkot, anong imuunta? Kung nangabudlay ang imo mailoy sa imo, kung ano man ka klase kabuhi ang may ara ikaw, because your mother is not a failure sa imong kabuhi, but because she is successful sa imong kabuhi, gidrace ikaw, gindalayan ikaw sa Ginoo, kung ano man kabutangan nakita mo sa imong kabuhi, amo na ginhimo sa imong mailoy. Ang question, karon, anong imuon mo? Because the passage says, give her of the fruit of her hands. Nagpangabudlay mo nanay, ako din sa bana, excellent ako ng wife, karon kay excellent imong wife, anong imuon mo? Sining sang bata, sining nga, my mother is a successful mother sa akong kabuhi, karon anong imuon mo bilang bata? Sining sang Bible, give her of the fruit of her hands. Ibalik kung anong iyang pinakabudlayan. Ang imo nga iloy is worthy to your respect. Ang imo nga iloy is worthy to receive the words na halin sa imo. Ang imo nga iloy is worthy na mabatyagan ang pagpalangga halin sa imo because your mother is a good and excellent mother sa imo nga kabuhi. Ikaw na naghambal ng imo nga nanay, excellent mother. Ikaw na naghambal ng akong iloy is not a failure but a successful mother sa akong kabuhi. Then ang question, anong nimo mo? Ikaw bata, naghambal ka, tatay ko, grabe mag-provide sa akong kinanglanon. Ang akong tatay, why did ka pabaya sa akon? The question is, anong ginahimo mo? So, sinig sa Bible, give her the fruit of her hands. Ibalik sa iya. In short, ang iloy mo tapos na pananggaon sa bukos ng nakakipusoon because your mother is excellent mother sa iyo. After this, ano mimuon mo sa nanay mo? Because today is a Mother's Day celebration. Ang pamangkot, anong pinaka-the best na ginimo mo sa mother mo because she is worthy sa butang na pwede ang mabatong na rin sa iyo. Amuning akong challenge sa mga bana kag sa kabataan sa iyo. Nangin maayong mga iloy sa atong kabuhi. So say sa Bible, give her the fruit of her hands and let her own works praise in the gates. Her in the gates. Ano ang basang punto diri ang word the gates? Pertahan. Sa isang pulong sige, isulat ko ang tanan nga mga butang nga gihimo sa akong iloy kag ipatapik sa dingding to remind me always amo ni nga klase iloy ang may ara. Amo ni ginahanglan sa Bible, let her own works praise her in the gates.
Pascal gid nga sa pertahan, kay antes ka magwa, makita mo anong nasulat ra. Kung magsulod ka sa pertahan, makita mo kung anong marapta ang nasulat. Amo ning nanay ko, pagwa mo sa balay, amo ning nanay ko. Buot sa ingon, instill in your mind that your mother is good, that your mother is excellent. Amo ning gusto mga tabok diri sa Proverbs. Karon pinami inanay mo. Di wala lang. So ang challenge, tratuwa ang iloy mo bilang reyna sa sementeryo. Kung may pinaka-best na butang na pili mo yung suko, himuang to honor her for being excellent and successful mother sa imo. Hindi lang iloy mo, pati mother-in-law mo, iugda. Amo ni kinabalik-balik sa akong ugdagin. She's worthy to receive your respect and honor. Kaya hindi ka makaangkot sa mayong masawa kung wala ka sa isang ama. That's the point. So, ang challenge mo, right after this celebration, right after this worship, mapulik ka mo sa inyong mga balay, himua ang ara sa inyong muna ang pinaka-the best na butang for your siyempre. Thank you, O God, sa ingation, for giving me, for giving us the chance to celebrate Mother's Day. Lord, I'm sorry. Kagasto na mong di pangayuan sa pagpatawad. And sometimes, hindi naman makita ang sakripisyo sa amang mga iloy. Kasagad sa amang paglantaw sa ilang mga sayo, pero wala na instill sa unang na ang mga sakripisyo na ginagawa nila sa amin. According to the husband, my wife is an excellent wife. According sa bata, I will honor her by saying she is the successful mother in our life. But despite of the goodness na ginimo sa iloy, sometimes we can appreciate it. So in return to repay of their goodness and sacrifices, this is a special day to honor them, to love them, to treat them like a queen. Pagpapalipay siya ng mga kinausawa ng kawin. Amunin among gusto namon na matabok sa siningan love. Kag-amoy ning minsay nga ginadrive sa amon to love our wife, to respect and honor our mother. So kabay ng pagkulik naman subong, mas lantawon naman Ginoo ang beauty sa amon mga iyo. Makita naman po ano kaayo, kag anong kami ka-blessed na may iloy kami para sa ila. Lord, maybe hindi kami manggaranon to give something sa ila. Hindi kami manggaranon to buy sa isa pang malalo na utang to express our love for them. But a simple hug and kiss, at least we can express our love. And we are thankful sa mga utang na ginimo na nila sa aming kabila. Just like sa ginambal sa pulong sa Ginoo, ibalik namon ang mga utang na ginimo nila sa amin. So Ginoo, baka kayo kami, i-bless kami Ginoo, gagabay ang inyong mensahe Ginoo, makapahumok sa among tagipuso to appreciate our mother at the same time our wife. So bless us, O God, and all these things we commit into your name. In Jesus' name. Amen.
supporting embrace, her gentle words of encouragement, or perhaps the sacrifices she made for our well-being. When pondering the concept of motherhood, I can't help but marvel at how God has uniquely designed this relationship. In His infinite wisdom, He chose mothers to be the vessels through which His love and care are most tangibly expressed in our lives. Think about it. From the moment of conception, something miraculous happens. Within the womb, a new life begins to take shape, cradled in the womb, in the warm embrace of its mother's body. But God's plan for mothers extends far beyond physical birth. I believe He has equipped them with an extraordinary capacity to love, to nurture, and to sacrifice for their children. Whether it's staying up late to comfort us or offering words of wisdom and guidance, mothers embody God's unconditional love in its purest form. And just as God carefully chose each of us for a specific purpose, I believe He also handpicked our mothers to play a very important role in shaping who we are and who we will become. They are not just caregivers or mentors. They are God's chosen vessels of love and grace in our lives. As a child, I didn't fully understand the depth of the love my mom had for me. But looking back, I realized that it was a love so pure and unconditional that it shaped every aspect of my life. I remember the countless times she went with me for enrollments. From kindergarten to college interviews, she was with me. But it isn't just the big moments that make our bond special. It's the little things too, like our random video calls, or sitting in front of the TV on Monday afternoons watching the vlogs of Small Ate, and so many more. And through it all, I could feel God's presence in our relationship. A silent, yet powerful force guiding us, protecting us, and filling our hearts with love. It was as if He had handpicked my mom just for me and for my siblings, knowing that she would be the perfect vessel to bring His love into our lives. If I was given a different mom, I wouldn't be who I am today. And I know this applies to all of us. If we were raised by different mothers, we would not be who we are, and we would not have achieved what we have achieved. So today, as we celebrate Mother's Day, let us take a moment to express our heartfelt gratitude to these remarkable women who God has blessed us with. Let us thank them for their endless love, their unwavering support, and their tireless dedication to our well-being. So, to all the mothers here today, I want to say thank you. I want you to know that your love truly knows no bounds. It is the foundation upon which we build our lives, and your legacy will forever endure in the hearts of those you have touched. You are the unsung heroes of our lives, and your impact is immeasurable. Today and every day, we celebrate you, not just for what you do, but for who you are, the embodiment of God's love, strength, and sacrifice.
Salong Fellowship Baptist Church would like to honor all the mothers na rin sa Sinigatiyon. In a simple token that we can share, we can express our love and appreciation sa inyong mga sakripisyo pagpamapudlay bilang mga iloy sa kabuhi namon ng mga kabataan kagmana. But above all, if there is a word of appreciation that they really love to listen. It's not our words, but your word itself. Very much. So right after this worship, or right after as we give this simple token, kung ara na inyong iloy, I will give you a chance to express your love for them. Bilang inyong iloy. Namin naghahatag ang sipahan, pero mas nanamihan sila na kamo ang magpahayag sa inyong pagkakita. Bilang mga kabataan sa inyo. To appreciate Salong Fellowship Baptist Church mothers, may I request the mothers to please come